So ano ba ang gagawin natin? Ano ba ang gagawin pag hinaharas kayo? Number one po, wag po kayong matakot. Wag po kayong matakot sa mga panghaharas nila. Nakaabangan kayo doon sa may kanto o pupuntahan kayo doon sa saan kayong lugar. Actually, hindi yan nila magagawa mga kaibigan kasi mga agent lang po yan. No? Mga agent lang yan na nanghaharas para lang makakuha sila ng quota at para makakuha sila ng komisyon. Kaya ang gagawin nila mga kaibigan ay ihaharas kanila at kung ikaw naman ay natatakot at syempre ay stress ka at syempre maghahanap ka ng paraan ngayon na ikaw po ay makabayad. Pero tapos na po kayong hinaras. Maraming nag-a-advise mga kaibigan na kung naharas ka rin lang naman kung ano-anong mga text ang natatanggap mo galing dyan sa pula na yan, ay huwag mo nang bayaran. Kahit mga abogado ay nag-a-advise niyan na huwag mo nang bayaran. Kasi nga, yung panghaharas nila sa'yo ay kulang pa yan. Kulang pa yung utang mo na pambayad nila sa'yo. No, kaya huwag kang matakot na yung mga pananakot nila na ganyan, padadalang ka ng ataol o ano pa. No, kung padadalang ka ng ataol, ay mas maganda. Bebenta mo, magkakapera ka pa. No, pero hindi lang magagawa yan. Magkano lang naman ang sahod ng OLA agent? No, meron pang iba na mapupuntahan ka ng pulis dyan. Wala namang pulis na uto-uto na sa 2,000 lang na utang sa OLA ay pupuntahan ka. Saka hindi ang pulis basta pupunta sa iyo kung walang physical na tao ang magrereklamo doon sa kanilang istasyon.